To check. Amen. Magandang hapon po muli mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay muli tutunghay ng mensahe ng Panginoon. Sama-sama tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos. And truly ang ating tinatalakay is walang iba kundi yung ating Great Commission na minandato sa atin ng Panginoon, yung evangelism. Amen. Tayo ay ma-involve dito sa tunay na evangelism or world evangelism na nais ng Diyos na mangyari, no? At that is one of the sign actually ng second coming ng ating Panginoong Jesus. Amen. The gospel will be preached throughout the earth. Amen. At sabi doon, kapag ang gospel ay narinig na sa lahat ng sulok ng daigdig, saka andun ang Panginoon. Amen. Babalik ang Panginoon. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, no, syempre hindi pa nga second coming or wala pa yung tinatawag na rapture. Ibig sabihin hindi pa na talaga na-reach yung mga indigenous, no, yung mga tribes na iba, no. So, maraming mga bagay-bagay na dapat pa natin na gawin bilang tayo mga Kristiyano at sa buong mundo. Yung mga tinawag ng Diyos ay tunay na ang pagkilos ng Diyos ay sasahapin. Amen? Salamat sa Panginoon. Ang title nito mga kapatid is I am not ashamed of the gospel. That is in Romans 1:16. No? Hindi ko kinakahiya, sabi ni Apostle Paul, ang mabuting balita. No? Bakit? Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos, no, upang maligtas ang lahat ng sumampalataya. Amen? So, sino po yung sinasabi itong maligtas? Yung sumasampalataya ko. Whosoever believe, di ba? Para sa John 3:16, shall not perish, but have eternal life. Kaya, huwag natin ikahiya, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus, di ba? Walang ibang dapat na gospel na dapat nating paghawakan kung hindi ang gospel ng Panginoong Jesus, no? Kasi pag sinabi natin mabuting balita, dapat bang ipahayag yun? Dapat, no? Kasi may mga tao ang pinapahayag nila puro masasamang balita no? Puro hindi magagandang balita. Pero ang nais ng Diyos na ating laging dala-dala at isinasabuhay itong mabuting balita, no? Yung nakikita sa atin na tayo punong-puno ng pag-asa, no? Nakikita sa atin na punong-puno tayo ng pagtitiwala sa Diyos. No, nakikita sa atin yung unti-unting pagbabago, yung gradual transformation, yung renewing of our minds, 'di ba? Yung dati hindi tayo maamin sa ating mga pagkakamali, no, pero ngayon natututo tayo, why? No? Dahil doon nga po ang pagkilos ng banal na espiritu na pinapasalamatan natin. At sa ganoong paraan tayo ay nagiging patotoo at nakakapag-evangelize, nakakapagbahagi ng mabuting balita. Amen? At the most important thing, mga kapatid, we can do, first things first, syempre, pina-emphasize natin prayer. Amen? Panalangin. No, hindi tayo basta-basta yung mag-share or babasahan natin ng Bible. No. Tayo muna, di ba? Napag-aralan natin personal evangelism, and then sa pamilya natin. Yung sa atin muna makita, no, yung talagang pananampalataya natin ay totoo. Amen? Not only marami tayong knowledge about the Bible, no? It's not about those information. It's all about transformation. Amen. Yung effect sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Because the greatest motive, walang iba kundi yung pag-ibig. Amen? So, basahin natin 2 Corinthians 4:4. Sabi dito, sabi doon, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, sino po ang tinutukoy dito? Yung mga unbelievers. Amen? Kung tawagin is yung naniniwala sila sa Diyos pero hindi sa tunay na Diyos. May binanggit ko na Diyos dito, no? Pero hindi siya capital D, no? Small d
or saying this small g. Ang tinutukoy dito walang iba kundi si Satanas. Yung Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito ay binulag ang kanilang pag-iisip. Di ba? Binulag yung pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. No? Kaya sabi, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. No? Kaya mahalaga kapatid talaga yung prayer. Yung sincere na prayer sa Lord na hingi tayo ng pangunawa, hingi tayo ng kaliwanagan. Amen? As we meditate the Bible, as we meditate His words, no? Manguna ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Napakahalaga nun mga kapatid. At ay manalangin natin mga kapatid yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kamag-anak na naroroon sa maling pananaw sa Diyos. Amen? Ang the best dyan is ipanalangin talaga. Amen? Panalangin sila, di ba? Lalo na, di ba, maraming nasasali doon talaga sa tinatawag na kulto. Di ba? Marami eh. Sa buong mundo, dito sa ating bansa, marami din, no? Iba nga doon naniniwala, yung Senyor Aguila daw. Diba? Na siya daw ang Kristo para sa kanila, yun sa mga tao doon sa Surigao. Ibig sabihin talaga mga kapatid, we are living in the last days na talaga. So, nakakapagtaka pa ba yun? Hindi. Hindi nakakapagtaka. Diba? Marami nag-claim that they are the Messiah, they are the coming King, they are Christ. No? Pero, kapag ikaw ay talagang rooted doon sa katotohanan, ikaw ay malaya, no? Dahil pinalaya ka ng katotohanan, hindi ka mabubulag sa mga bagay na gano'n. No? Siyempre, ang ginagamit na isang bagay dyan para mabulag ang mga tao, siyempre, yung material. Amen po? Pero kung tayo ay sumasampalataya talaga sa tunay na Diyos, sa magandang balita ng Panginoong Hesus, hindi tayo talaga masasama or aagos, no? Sasama dun sa agos ng kabulagan sa sanlibutan. Sipin nyo, ang dami nun eh. Diba? Doon pa lang sa specific place na yun, ang daming yun yung kanilang paniwala. No? Na dahil magugunan na daw yung mundo, so punta sila dun sa bundok, tapos yun yung paniniwala nila na yung Senyor Aguila daw is siya yung Diyos, nag-reincarnate doon. Hindi po ba? So, marami talagang bulag sa sanlibutan. Kaya nga, ano ba ang mission natin? To share the truth. Let us not be ashamed of the gospel. Sabi doon, for it is the power of God for the salvation of men. Yun ang kapangyarihan. Yun ang gagamitin ng Diyos. Ang mabuting balita, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Tayo ang gagamitin ng Diyos para tumaloy ang kanyang kapangyarihan at mamulat ang mga mata sa ating kapaligiran at maunawaan nila, no, na ang Panginoong Hesus lamang ang daan, ang katotohanan, ang buhay, at walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. No? Kaya napakahalaga mga kapatid yung babad sa presensya ng Panginoon. We pray, di ba? Constantly. Pray without ceasing. No? If you only pray because you have a problem, that is a problem. Amen? Kung nananalangin ka lang kasi may problema ka nga. Yan ang problema mo. Kasi nananalangin ka lang kapag may problema. Ang dahilan mo ba sa panalangin is because of your problem? No? Marami siyempre, yan ang dahilan. Pero kapag andun ka na, no, unti-unti mong naunawaan ang kalooban ng Panginoon. You pray because you worship the Lord. You pray because you want to give thanks to the Lord. You pray because you know your purpose. You are created to worship God. You are created to glorify God. Amen? At hindi ikaw ang Diyos. Amen? Dahil lagi kang nananalangin because you know that God is in control. You put your trust in Him at hindi ikaw yung
Diyos ng buhay mo. Amen po? Kaya, marami punong-puno ng, alam natin yung pag-aalala, diba? Punong-puno ng hatred, diba? Punong-puno ng inggit, punong-puno ng mga bagay na negatibo na ginagamit ni Satanas. Ginagamit yung mga negative emotion. No? Bakit? Kasi minsan parang inakala natin, we are in control, na tayo ay Diyos. Hindi. Kaya napakalaga mga kapatid, nung panalangin. Ba? Mararanasan mo kapag ikaw ay merong galit sa puso mo, or kahit anong negative inggit man yan, no? Or bitterness. Pero kapag ikaw ay sumuko sa Diyos sa panalangin, it will all fade away. The peace of God that surpasses all understanding will guard your heart. No? That you are safe, di ba? Yung indescribable thing sa buhay mo because of your prayer life, because of your relationship sa Panginoon. Amen? So, let us not be ashamed of the gospel. We need to pray that God would convince them of their need for salvation. Through the Lord Jesus Christ. Walang ibang pangalan. Walang ibang Panginoon. No? Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. No? Kaya, ang Diyos ang kikilos, mga kapatid. Siya ang tagapagligtas. Hindi tayo. Ano ang ating trabaho, mga kapatid? No? Dapat alam natin yung job description natin, no? Bilang tayo mga Kristiyano. Hindi tayo tagaligtas, ha? Tayo yung tagapamalita. Ambassadors of Christ. We represent the Lord Jesus Christ. Tayo yung magbabahagi ng magandang balita. At ang Lord, ang Banal na Espiritu, ang kikilos to convince them na oo nga, kailangan natin talaga ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kailangan natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Because without the power of God, without conviction of the Holy Spirit, we will never succeed in convincing anyone of the truth. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, no? Kung hindi natin uunahin ang panalangin, kung hindi natin uunahin, no? Yung talagang tinataas natin ang ating mga mahal sa buhay, sa Panginoon, kung hindi natin uunahin yon, we will never convince them. We will never succeed in convincing anyone of the truth. Basahin natin John 16, verse 7 hanggang 11. Sabi doon, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. No? Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Sino po yung binabanggit dito na patnubay? Capital P. The Holy Spirit. Kung wala ang Banal na Espiritu, we will never be successful in our evangelism. Kahit anong strategy, kahit anong maisip mo pang taktika, we will never succeed if the Holy Spirit is not number one. Kaya ano ang talagang gusto ng Banal na Espiritu? Prayer. Amen. No? At talagang nagagalak ang Banal na Espiritu saan? Humility. Amen. You have a humble heart and you trust God, no? Talagang andun yung pagkilos ng Banal na Espiritu. No? Malayang kikilos ang Banal na Espiritu. Kasi kung may pride or may mga negative emotion ka na tinatago-tago sa iyo, that's hindrance. You'll never succeed.
on sharing the gospel. No? Because what makes the Holy Spirit happy is syempre obedience. No? Paano ka mag-obey sa Holy Spirit kung ikaw ay may pride? Hindi po, no? So, kailangan prayer talaga. Always pray. Yun nga po sinasabi, no, na pagpapasalamat, panalangin may pasasalamat sa Panginoon. At nabanggit din sa bandang huli, sabi doon, at ang tungkol sa paghatol ng Diyos, no, iahayag sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Iahayag talaga yung katotohanan sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sapagkat, sabi doon, hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Walang iba kundi si Satanas, di ba? Nabasa natin yung Diyos ng kasamaan, ng daigdig, si Satanas, at binanggit din dito yung siya ang pinuno ng sanlibutan ito. Siya ay meron ng hatol. Amen? So kapag niremind ka ni Satanas about your past mistakes, about your past life, remind him about his future. He is already condemned. No? So, isipin natin lagi mga kapatid, no, yung grasya na natanggap natin mula sa Panginoon. Live by faith, no? Kaya sabi, we also need to be a living, godly Christian life. No? May sa buhay natin ang gospel. No? Kahit, sabi nga, di ba, kahit hindi ka magsalita, they will know the Lord Jesus Christ through your life. Through your life. Through your testimony. No? They will know. Yung mga talagang nakakakilala sa iyo na nung dati mong pagkatao and ngayon, they will know, no? Kasi they will see yung pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya nga, ang sabi dyan, no? Isusugo ko siya sa inyo. Bakit? Dahil pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan. No? Mali ang mga taga-sanlibutan doon sa response nila sa kasalanan. Na yung iba, pinapahirapan yung kanilang sarili, pinitensya para daw mabayaran yung kanilang kasalanan. Pero patutunayan ng banal na Espiritu na mali yung bagay na yun. That only Jesus Christ is qualified to be the Redeemer. No? And only the blood of the Lamb can wash away the sins of the world. Yun ang patutunayan ng banal na Espiritu. Na kahit anong gawain ng tao na makaabot sa Diyos, hindi yon talaga makakaabot. Bakit? Only the Lord Jesus Christ. No? Through the Lord Jesus Christ, tayo nakakaabot sa Diyos. Sa pamamagitan lang ng bugtong na anak, doon tayo talaga nagkaroon ng reconciliation. Kasi di ba, ano ba yung tinatawag na religion, di ba? In Spanish, it's, ano yung it's to tie again. No? Legare means, it's yung tali, no? Ibig sabihin to tie again at magbalik loob sa Diyos. So, yun ang tinuturo sa karamihan ng relihiyon, no? Yung kaugnayan sa Panginoon. Pero, ano ba ang tinuturo ng Biblia? Ano ba ang tinuturo ng gospel? That only Jesus, di ba? Is the way. Siya lamang. Wala nang iba. Hindi kung anong seremonya, di ba? Hindi kung anong sakripisyo natin, pagpapahirap sa sarili. Hindi. Ginawa na lahat ng Panginoon. Amen. And it is more than enough for our salvation. For our redemption. Kaya sabi doon, patutunayan ng banal na Espiritu na mali, no? I-expose ng banal na Espiritu yung mga maling katuruan, no? Sa pamagitan ng ng gospel din. No? Sa pamagitan ng mga talagang humahawak, pinangahawakan yung katotohanan tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Di ba? Kasi nga, maraming mga Christians, no, nagiging judgmental. Di ba? Yung approach. Judgmental eh.
Pero kung ikaw ay talagang pinapatnubayan ng banal na Espiritu, anong mararamdaman mo towards them, dun sa mga unbelievers? Mercy. No? Pag nakita mo silang gano'n, they really need Jesus. We all need Jesus. No? Pag tumating ka sa punto na gano'n, no, that hindi ka judgmental katulad ng mga Pariseo, no? At ang nararamdaman mo ay katulad nung sa Panginoon, awa. Di ba? Sabi ng Panginoon, kaawa-awa kayo. No? Sinabihan niya pa yung Jerusalem, kawawa itong bayan na ito. No? Bakit nagiging kawawa ang isang bayan? Bakit? Kapag napupugaran ng mga kasinungalingan at kasamaan. No? Sino ang makakapagpatunay or sino yung makakapag-expose, no? Makakapagturo talaga ng katwiran? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Through the Word of God. Through the Gospel. Patutunayan niya, sabi sa verse 9, ang tungkol sa kanilang kasalanan. Diba? Kasi nga, marami. Sabihin, mabait naman ako eh. Wala naman akong sinasaktan na tao. So, therefore, I am sure I'll be in heaven. Because, sa mabait naman ako. Hindi na-realize ng tao, no, ng ibang tao, na hindi iyon ang punto. Kasi kung iyon ang punto, hindi na sana pumarito ang Panginoon. Amen? Kaya sabi sa Biblia, all have sinned, di ba? And fell short of the glory of God. Amen. So patutunayan niyo ng banal na Espiritu. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos, no? Yun yung talagang ihahayag ng banal na Espiritu. Amen. At truly nahayag na, mga kapatid. Amen. Kasi marami nang nakakaalam, di ba? Nung second coming of the Lord Jesus Christ, ganito yung mga signs, nalalaman na ng karamihan. Bakit? Yan ay pagkilos ng banal na Espiritu. No? Repent, yung repentance, di ba? Yan ang pagkilos ng banal na Espiritu. For the kingdom of God is at hand. Repent, magbalik loob at magsisi. No? Yan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya sabi, 1 Peter 3, verse 1 and 2, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, may hikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magagandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Hindi mo na kailangan sabihin na ako ay Kristiyano. Hindi mo na kailangan magpakilala lagi ng gano'n. Amen? Sa karakter, makikita. Ayan o. Sabi doon, sa gayon, kung mayroong hindi naniniwala sa mga tao sa paligid mo, may hikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Karakter. Ano ba yung ginagawa sa atin ng banal na Espiritu? He's molding our character. No? Kumikilos ang banal na Espiritu upang ayusin yung ating character. Kahit ang kapalit nun ay yung discomfort natin. Kasi ang pagkilos ng banal na Espiritu, no, maraming pagkakataon, hindi yan masarap sa pakiramdam. Amen? Yung itutuwid ka, di ba? Hindi yan masarap sa pakiramdam, but it will be worth it. Amen? Yan ang pagkilos ng banal na Espiritu. At ito ay pagbabahagi ng gospel. Sipin nyo, karakter pa lang, nakapagbahagi ka na ng gospel. Hindi ka pa nagpapaliwanag, hindi ka pa nagsasalita, nakapag-evangelize ka na. Ganun kalakas ang banal na Espiritu. No?
At malalaman mo yan, no, kapag talagang ang isang tao ay prayerful, kahit di yan magsalita. It will show in his character. Malalaman mo isang tao na hindi madalas nananalangin, it will show in his character. Sa character talaga yun eh. No? Kung wala ang bunga ng banal na espiritu, so, it follows that you are not surrendered in prayer. But if you are surrendered in prayer, ang character mo unti-unti madidevelop. Kahit di ka magpaliwanag, kahit di ka dumipensa sa mga binabato sa iyo, hindi mo kailangang patulan or dumipensa. It will show in your character. You can evangelize even if you're not speaking. Because you're living the gospel. Amen? Sinasabuhay mo yun eh. Sapat nang makita, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. That's one of the effective way to evangelize sarili mo, character. Salt and light. Amen? So, emphasize talaga dito ang panalangin lagi, mga kapatid. We need to pray for wisdom. No? Ask God what to do. Ask God what to say. Ask God kung ano ba dapat, Lord, ang dapat kong unahin sa buhay ko. Amen? We need to pray for wisdom in how we can minister to them in a powerful way. No? Lord, nais ko po sila na makakilala rin sa iyo. Kasi pinakita sa iyo ng Panginoon, no? Pray mo agad. Panalangin mo agad sa Panginoon. And ask God for wisdom. Lord, paano ko sila madadala sa iyo? No? Ikaw, Panginoon, ang tagapagligtas. Ako po ang instrumento mo. Di ba? Upang magbalita ng iyong mabuting balita, no? Ng kaligtasan. James 1:5, sabi doon, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, amen? Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kapatid, humingi ka ba ng karunungan sa Diyos? O lagi ang excuse mo, hindi pa kasi ako malalim tsaka hindi ako marunong. For 12 years So humingi ka ba talaga ng karunungan sa Diyos? Ito ba ay katotohanan na magpapalaya sa atin? Yung reflection sa prayer, no? That we ask God for wisdom. No? Reflection in prayer that we have wasted many years of our lives comparing ourselves with one another. Amen? That is so frustrating. Amen. How can you evangelize without wisdom from God? It will never happen. It's impossible. No? Kasi kapag ang isang tao ma-pride, it will never ask. It will never ask for wisdom. It will never admit that he needs God. That he needs wisdom. That he needs strength. No? Na ang thinking mo that I'm on my own. I can do this on my own. That's pride. No? Pero ang sinasabi ng gospel, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock on the door and it shall be added unto you. What is that? Prayer. Amen? That's how you can know if a person is a prayerful person. Amen. There's wisdom. There's humility. No? Makikita mo talaga yun in his character.
Kaya sabi, humingi siya sa Diyos at siya'y, ano yung pangako? Bibigyan. Pangako yan eh. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. Generous God. He's the most generous person you can ever know in your life. Amen? At hindi siya nanunumbat. After all of this, mga kapatid, we must be bold in our actual sharing of the gospel. No? Yung talagang maigting or yung matapang na pagbahagi natin ng pag-ibig ng Diyos, ng mabuting balita, no? Na nararanasan natin. Basahin natin Romans 10 verse 9 to 10. Kung ipahahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen. Yun ang pangako. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. No? At sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Confess. Amen? Declare, no? Na si Jesus ay Panginoon. Siya ang hari ng iyong buhay. No? At hindi lang yan na literal na sinasabi mo, Jesus is my King, Jesus is my Lord and Savior. Hindi lang yan doon. It will show lagi sa buhay mo. If Jesus really is your King. Amen. Yun ang dideklara ng gospel. So, we always need to be prepared. No? Laging handa. Again, prayer. Sa prayer, doon ka laging hinahanda ng Panginoon. Amen? Lahat yan. Sa prayer, doon ka binibigyan ng wisdom ng Panginoon. Doon ka binibigyan ng kapayapaan. Doon ka binibigyan ng pangunawa ng Panginoon. You ask. No? Bakit hindi ka nakakatanggap? You never ask. Amen? You ask na. Bakit wala? Hindi mo natatanggap? Hindi ka naman humingi. What's the problem? It's your pride. No? That's the problem ng maraming tao. They think they are God. No? They think they are superior. Hindi ka talaga makakatanggap ng wisdom kapag gano'n. Amen. So, kaya, paano maging boldly sharing the gospel? No? Sa ating buhay, dapat ang hari ay ang Panginoon at hindi tayo. 1 Peter 3:15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. No? Kasi bago pa man yung isang senaryo ay mangyari sa iyong buhay na may magtatanong or may susubok sa iyo, kapag ikaw ay prayerful, no? God will always prepare your heart. No? At tama lagi yung masasagot mo. I know marami sa atin naranasan yan, no? Na makaka-encounter ka ng mga ganong bagay sa buhay mo at tama yung naisagot mo. Hindi ka kinabahan man lang. hindi ka man lang parang nagdalawang isip na magpaliwanag doon sa mga taong nanghihingi ng advice sa iyo or nagtatanong sa iyo. Why? It shows that you have a relationship with God. Amen? So, prayer pa rin talaga mga kapatid, no? For us to be prepared. No? We must do so with gentleness and respect. Amen? So, don't think that every conversation is an argument. It's not an argument.
Huwag kang reactive. It's just a conversation. No, it's just a simple conversation. And you must do it with gentleness and respect. Because you cannot evangelize if you are disrespectful. Amen? So, that's the way of the Holy Spirit. We can proclaim the doctrine correctly, win the war of words, and still impede the cause by an attitude of angry superiority. Amen. Oo, pwede kang manalo sa war of words. No? Maaari, your doctrine is correct, but still impede the cause by an attitude of angry superiority. Kapag may galit, kapag may pride, kapag ikaw ay superior and Jesus is not your king, you will never succeed in sharing the gospel. Amen. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? That's why prayer is so, very important. It's crucial, mga kapatid. Ultimately, we must leave the salvation of those to whom we witness up to God. Ang Diyos, siya ang tagapagligtas, hindi tayo. Amen? So, kaya it is God's power and grace that saves people. Paano ba tayo naligtas? Sa grasya ng Panginoon. Sa grasya lahat yan ng Panginoon. Amen? So, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Not because of our efforts. You cannot say to that person that naligtas ka dahil sa akin. You can never say that. Because it's all by grace. By the grace of God. Naging Christian ka dahil sa akin. You can never say that. No? Pwede siguro ang magpatotoo is yung naligtas sa pamagitan ng paggamit sa iyo ng Lord. No? But ikaw, na itataas mo yung sarili mo, you can never say that. It is not the way of the Holy Spirit. But if a person says that, hindi yun galing sa banal na Espiritu. It's contradicting with the character of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, God's power and grace, yun ang nagdiligtas sa tao. No? Kaya laging papuri dapat ay sa Diyos. Glory unto God. No? While it is good and wise to be prepared, to give a vigorous defense, and to have knowledge of false beliefs, maganda yan, no? Neither of these things will result in the conversation of those trapped in the lies of the cults and false religions. Hindi yon makakatulong. Alin yung hindi makakatulong? Yun nga, yung war of words, yung angry superiority, yung attitude mo, it will be all hindrance of sharing the gospel. Amen? Pero ibinasa natin kanina, kapag maayos ang character mo, bakit maayos ang character mo? Because you always surrender your life in prayer. You surrender your life in the Holy Spirit, to the Holy Spirit. No? So, doon pa lang, nakakapag-evangelize ka na. And once you speak, all ears will be open. Because the Holy Spirit is in control. Amen, mga kapatid. Pag sinunod mo lang talaga ang kalooban ng Diyos, sinunod mo ang banal na Espiritu, makakapag-evangelize ka ng maayos eh. No? Hindi ka nakakipag, competition. There's no competition in evangelism. It is never a competition. It is a mission, not a competition.
Amen. Kaya sabi, the best we can do, first things first again, I emphasize, prayer. No? Prayer. Kasi diyan natin lahat talaga itataas sa Panginoon. At makakatanggap tayo ng kaloob mula sa Diyos, lalo na karunungan, kalakasan. No? Witness to them. No? When you pray for them and then witness to them. That's the best we can do. Magpatotoo tayo. No? Bahagi natin yung katotohanan. At syempre, ipamuhay natin ang kalooban ng Diyos sa harap ng talagang kahit saan ka man, sino man ang kaharap mong tao. Trusting that the Holy Spirit will do the work of drawing, convincing, and converting. Kaninong trabaho yon? Sa Holy Spirit. Yung pag-convince, paglapit, pagdadala, at pag-convert. Gawain nyo ng Holy Spirit, hindi tayo. Huwag mong agawan ng trabaho. Habang ng Spirit, it's not your part. Diba? That's why in prayer, God reveals to you kung ano yung part mo. Anak, ito yung gagawin mo. Kasi, ano yan cooperation yan with God. No? God wants to partner with you. Just like what happened to Jonah. No? Pero si Jonah, matigas ang ulo, no? Noong una. God wants to partner with him. No? Para magpahayag sa Nineveh or sa Nineveh. Amen. Pero matigas nga ang ulo ni Jonah. Yung karakter niya ay bagsak. So, anong ginawa ng Panginoon? Dinil muna ng Panginoon yung karakter ni Jonah. Okay, matigas ang ulo ng anak kong to. So, ayun. Napunta pa si Jonah dun sa punto, bingit ng kamatayan. It's between life and death. Kasi, may mga tao talagang ganun katigas. May mga tao talagang ganun katigas. Na marirealize lang nila yung pagkakamali nila kapag life and death situation na. Because of pride. Because of stubbornness. May mga tao talaga na kailangan pang luwan sa puntong yon. Actually, grace din yun ng Lord Grasya din yun ng Panginoon. Pinunta ka doon sa sitwasyon na iyon ng Diyos to make you realize that you are wrong. No? Para ituwid ang mga pagkakamali mo. And then si Jonah, no? Yung talagang nalulunod na siya. Di ba? Kasi yung iba sa mga tawag doon, parang books na fairy tale, parang ang luwag-luwag nung position ni Jonah doon sa malaking isda, no? Na parang hindi siya nahihirapan doon. Pero pag binasa mo sa Bible talagang, di ba? Hirap na hirap. Parang nalulunod siya sa kanal. May pulo-pulupot pa na mga halamang dagat o mga kung ano ng mga bagay. At hirap na hirap siyang huminga. At madilim pa. Isipin niyo yun? Bakit siya nilagay ng Diyos doon? To deal with His character. Dahil alam ng Diyos, yun ay kailangan para masunod ang kanyang kalooban. So, kapatid, nasa sayo na yun. Ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, no? But you are stubborn. You don't want to share the gospel. You got pride. You have an attitude of angry superiority. Don't wait for that moment. Right now is the perfect moment to surrender your life. No? To admit your sins. To confess that Jesus is your Lord. Jesus is your God and you are not. Amen. Iyon po ang paraan ng banal na Espiritu for us to share the gospel. Naunawaan po natin mga kapatid. Yan po ang making mensahe ng Diyos. Sa hapong ito, palapakan natin ang Diyos na buhay. And again, the title is, I'm not ashamed of the gospel. Amen. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Ang maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong pagkilos, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Lord, sa karunungan, pangunawa, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At sa gayon, maunawaan namin, Lord, ang kaparaanan mo, Lord,
na aming napag-share ng gospel. Maunawaan namin, Lord, ang kalooban mo towards unbelievers, towards those who mock your gospel, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Continue, Lord God, na ikaw ang kumilos sa buhay namin. We pray, we ask for wisdom, we ask for understanding, Panginoon. And again, Lord God, ikaw nga po, Panginoon, ang masunod sa aming buhay at hindi ang aming kalooban. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, sa iyong grasya na nagsusustain sa amin, Panginoon. Every day of our lives, in every step of the way, you are with us. We thank you, Lord God. Maraming salamat po, Ama. We give you all glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Magandang hapon po.